Yun na, namusta? So, ginawa ko na agad ng video to kasi medyo malaking difference sa price. It's either mahal ko siya nabili or maganda lang yung Aula, maganda yung presyohan nila. So, anyway, so ito na nga yung Aula K75 versus sa Faker K75. Ayan, nakikita nyo naman sa video, actually halos parehas na parehas. Well, bukod of course dun sa keycaps. Ay, nakabukas pa. Off lang natin. Enough ko muna yung Faker kasi yung Faker, ever since na-unbox natin to, ito yung ginagamit ko doon sa isa sa mga computer natin. Pero anyway, open natin kasi hindi ko na masyado maalala yung laman nito. Pero ito, sa side-by-side comparison natin or top-by-top. Ayan, open lang natin to. Okay. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo gamit natin to kasi hindi kita. Ayan, ano? Kita nyo? Yan. So, yung alikabok, meaning hindi tayo naglilinis ng keyboard. Pero, okay, so yan. Okay, so yan yun. Tsaka may mga buhok-buhok pa. Okay, so ayan yung sa Faker. Ito yung sa taas. Ito naman yung sa Aula. Uy! Oshi, wait lang. Okay. Oops. Wait lang na, naalog. Okay. Okay, so ito yung sa Aula. Ito medyo malinis pa kasi bago-bago pa eh. Pero may buhok-buhok. Una syempre yung difference is yung keycaps. Cherry profile or OEM, tapos ito. Pero yung ay malambot, parang gel kasi to. Ito, normal na gasket. So ito yung ito yata yung nagpaganda sa kanya. Itong malambot kasi. Ayun o. Hindi masyado makita sa camera pero ito ang lambot pag pinipinda to. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganito. Pero ang lambot ng padding niya. Kaya, so ayan, quick sound check tayo. Side by side. For some reason, feeling ko mas maganda yung tunog. Ewan ko kung naririnig nyo. Feeling ko mas maganda yung tunog nung Aula. Again, presyo nito nasa 2 something. Sabihin natin 2.5. Ito, yung presyo nito 6,000 or 7,000 pero may discount. Kaya medyo clacky, no? So, una iniisip ko, kaya sabi ko, kaya medyo mahal siya. Kasi baka aluminum. Pero, nung pagka-check ko, after ko mag-video nito, at ginagamit ko to, ang pagkakatanda ko, aluminum siya. Kasi, yung mga nakasalpak or yung mga ginagamit yung keyboards currently, sa tatlong laptop, yung sa ROG, sa desktop, and then yung sa work laptop natin is aluminum. So, hindi pala siya aluminum, kaya, pero, mahal to, no? Mahal. So, ito yung likod. Tingnan nyo, parehas na parehas lang din. Diba? So, dalawang kickstand. Made in China. Ayan. Tinanggal ko na ba to? Hindi. Hindi. Ito wala to. So, dalawang kickstand din. So, yung sa taas. Oops. Sa taas, ayun, no, parehas na parehas, oh. Even yung cuts and layouts, ayun, no, parehas na parehas. Sa gilid, sa kabila, sa bottom part, actually same na same. And ito yung lang siguro yung medyo lamang na Faker. Actually, hindi naman siya ganun ka big deal. Ito is aluminum eh, or metal to eh. Ito kasi is plastic. Pero hindi naman siya ganun ka big deal dahil hindi naman siya magdadagdag ng factor. Pero ito may magnet. May magnet. Ito.
May magnet din naman. Pero yun lang yung difference nun. So, magkano ba, hindi ko alam kung magkano yung presyo ngayon. Popost ko na lang dyan. Wala yung cellphone, nagcha-charge eh. Pero, ang mahal ng bilhin natin. So, isa to sa mga, well, favorite ko naman tong keyboard na to. Kasi nga, ayan nga, ginagamit natin. Pero, nung nabili natin, tong mahal nito. Pero kung i-recommend ko pa rin ba na bumili ng Faker versus dito? Actually, hindi. Mas bibili ka nila ng ganito. And if trip po talaga magpalit ng keycaps, if sanay ka sa Cherry Profile, OEM, pwede ka nang bumili kasi magkano lang keycaps. Nagla-range ng pinakamura, sabihin na natin ng 500. Pero kung gusto mo ng medyo yung, alam mo yung medyo mahal na sa 2,000, 3,000, which I doubt na bibili ka ng ganun kasi para sa key. Again, I'm assuming, pero feeling ko ganun ang mangyayari. Anyway, so mahal ang bili natin sa Faker. Sarado. Medyo pakas pa ako kasi nag-party sa nung New Year. Okay, balik muna natin to. Tapos papakita ko rin sa inyo tong knob. Ito lang pala, tong part na to, yung sa ilalim, plastic to. So wala na siyang foam. Kaya naging mas maganda yung tunog nito. Kasi ito, although hindi siya ganun... Ito kasi parang jelly. Ito. Parang jelly itong part na to. Ito kasi, plastic. Pero sa ilalim, may foam siya. Pero sigurong may foam to. Pero kasi, iba na yung ano niya eh. Maganda. Masarap pindutin to. Ito, malambot yung part na to. Parang gel type eh. Pero yan. Pero to solid to tunog oh. Medyo lang hinayang ako sa part na yun. Pero 2023 pa naman natin ito nabili. So, may mga improvement na sa mga keyboards. At isa na to yun. Uy. Isa na to sa mga improvement nila. Oops. So, yung pricing ng mga keyboards ngayon, medyo mas nagbumura. Mas accessible na sa mga... Uy. Kasi yung mga aluminum dati, ang mahal eh. May mga mahal pa rin naman talaga, pero... Anyway, so yung isa nating yung isa nating special keyboard na naglalaro ng 14,000, ayun siya, nakatambak. Okay. Mas maganda yung tunog nito. Pero yung typing feels, typing vibes, actually halos parehas lang eh. Tsaka maganda nga keycaps nito eh. Klaki yung tunog nito. Ito okay eh. Quick test. Diba? So open natin to. Open natin sabay para makita nyo. Kasi pagkakatanda ko lumalabas dito is Aula. So open natin. 1, 2, 3. Nakakonect to. Itong Faker sa PC natin. So ikot-ikot lang natin yung knob. Ayun no. Kita nyo? Faker Aula. So paano mapalitan to? May software na dina-download. Wait lang. Nawala. Ang isa lang doon is pag nagpalit ka ng nitong lalagay ka ng GIF or nung image or gumagalaw na picture. Pag nagpalit ka nito is hindi mo makita yung time. Parang wala pa ako nagkaka-check ko lang din. Parang wala pa ako nakita na may picture and then parang nakasingit doon yung time. Parang it's either pipili ka ganito or yun nga, yung may picture. Ano pa eh? Na-adjust ko na kasi to. Kaya ito mas nawawala agad. Although, yun lang. May nakalagay dito. Ito nakalagay CPU. Medyo iba yung... May CPU na nakalagay dito. Ito... Ano lang. Windows... Gumagana ba? Hindi. Winlock. Windows. Siguro gagana siya pag naka-connect sa keyboard. Hindi na tayo pupunta sa ganun na part. Pero nga, ang pino-point out ko lang dito, ang mura nitong Aula na to para sa gantong keyboard. So,
Very good sa Aula. Faker, medyo mahal yung pricing nyo. Or baka mahal ang bili ko. Baka siguro sa mga panahon na to, medyo mas mura na siya. Pero dahil dyan, dito na natin tatapusin yung video. Overprice. Same seller to pala. Same seller natin to nabili. Hindi na natin sasabihin ko kanina, pero malamang makikita nyo yung price difference nun. Tapos pala nag-check ako, nakalagay na dito tong picture or tong Faker as unlisted na. Hindi ko alam kung maglalabas ulit sila, tapos iba na yung price, pero unlisted eh. So, nangyari na yun. May mga nangyari ng keyboard na nabili ko ng 2,000, 3,000, and then after nung ilang weeks, parang naglumabas yun, biglang tumaas yung presyo. Anyway, so yun lang. Dito na natin tatapusin yung video. Bye-bye na guys. Babu.